Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin at maraming salamat sa araw-araw na pagsama niyo sa aming prayer covenant dito sa St. Paul United Methodist Church. So, ito ay mula Lunes hanggang Sabado, 6 po na umaga. Inyong mapapakinggan o inyong mapapanood ang aming prayer devotion. So, bago tayo magsimula sa umagang ito, samahan niyo ako sa isang panalangin. Lord God, patuloy po namin kayong pinupuri, pinasasalamatan, Lord, sa patuloy na pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, o aming Ama. Maraming salamat sa kalakasan ng katawan ng bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, Lord God, or naka-tune in po dito sa aming prayer covenant. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag, Lord God. At higit sa lahat sa paggising niyo sa amin sa umagang ito ng may kalakasan ng katawan at pag-iisip, Lord God. Patuloy nga po niyo kami samahan ng aming Ama sa pakikinig sa inyong mga salita at nawa po, Lord God, ay patuloy po namin itong isapamuhay o aming Ama. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli ay isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Nawa ay nasa isa tayong komportabling lugar, di ba? Sa sobrang init ng panahon ngayon, mag-iingat po tayo palagi. So ang ating pong pagbabasihan sa umagang ito ay mula po sa John chapter 15 verses 26 to 27 at tatalon po tayo sa John 16 verses 4 to 15. So babasahin ko po siya mula sa New International Version. The work of the Holy Spirit. So 26. When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. 27. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. 4. Sa John 16 na tayo. For I have told you this, so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning, because I was with you. But now, I am going to him who sent me. None of you asked me, where are you going? Rather, you are filled with grief, because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. And that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Nawa'y pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Diba, we hear that promise and witness in the opening verses of today's lesson. Jesus says, when the Advocate comes. Though within the narrative of John's Gospel, Jesus speaks these words of comfort to his disciples just prior to his passion, as he seeks to console their sense of abandonment and fear. Ang mga salitang ito ay tiyak na nabubuhay. Ang mga salitang ito ay tiyak na para sa isang komunidad na ngayon inabubuhay sa tiyak at tiyak na katotohanan na muling pagkabuhay. Ngayon, tulad ng mga unang disipulong iyon, tayo ay inaaliw, pinapasigla, at ipinapadala kasama ng mga salita ng pangako ni Jesus. Diba, nang iwan ni Jesus ang kanyang mga disipulo, iniwan niya sila sa isang mundo na mas ganap na buhay dahil sa kanyang kaloob na Espiritu Santo. Jesus promises the coming of the Spirit. The Advocate, he claims that the mission and sending of the Spirit occurs by his authority, and he assures us that this Spirit
can be trusted as true on at least two counts. The Spirit comes from the Father, and the Spirit exercises its mission chiefly not in bearing witness to self, but in testifying to the good news already made known in the resurrection of the Son. Ang sinasabi ni Jesus sa kanila ay angkop sa bawat isa din sa atin, di ba? Bilang mga tunay na mananampalataya, lahat tayo ay kaisa kay Kristo. Tayo ay mga sanga sa puno ng ubas upang tayo ay mamunga ng bunga ng banal na pamumuhay. Upang tayo ay magbunga na nananatili, di ba? Sa mga tuntunin ng pagiging kanyang mga instrumento ng katuwiran upang akayin ng ibang tao sa isang nakakapagligtas na kaalaman tungkol kay Kristo. At dahil dito, hindi naman lahat syempre matutuwa. Makakaranas tayo ng pagkamuhi, pagtakwil, dahil ang ating mensahe at ang ating buhay ay maglalantad sa kanilang mga kasalanan, di ba? Nakakatuwa na kung paano ang ibanghelyo ay parang pagbukas ng ilaw na naglalantad sa mga taong gumagawa ng masama sa kadiliman kung saan sa tingin nila ay walang makakakita. Sa katunayan, binanggit ito ni Jesus sa ganitong paraan sa John 3, verse 19. Ito ang paghatol na ang ilaw ay naparito sa sanlibutan at inibig ng mga taong kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Napupuot ang masama sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil sa takot na malantad ang kanyang mga gawa. So bilang mga anak ng Diyos at tunay na mananampalataya, ang nais lamang ni Jesucristo ay ipagpatuloy ang kung ano man ang kanyang nasimulan nung siya ay nandito pa at kasama natin. At higit sa lahat, tayo ay manghikayat pa, mag-imbita pa tayo ng marami na sumama sa atin. At higit sa lahat ay ang huwag tayong matakot, sapagkat kasama natin ang banal na Espiritu na siya magbibigay ng lakas sa atin at magtuturo kung anong dapat natin gawin. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon at alam naman natin na lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Kaya mga kapatid, panatilihin natin na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging buhay tayong halimbawa sa ating kapwa at nang sa gayon pati sila ay mamuhay din na may pananampalataya sa Diyos, may malasakit at pagmamahal sa kapwa. So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa umagang ito. Tayo'y manalangin muli. O aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa patuloy po ninyong biyaya sa amin, yung gift of the Holy Spirit, o aming Ama. Alam po namin, Lord, na ito'y pinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay pangunahan sa lahat ng mga gagawin namin, lahat ng mga sasabihin namin, o aming Ama, upang ang bawat isa sa amin, Lord, ay hindi maligaw ng landas, patungo sa inyo, Lord God, patungo sa isang buhay na walang hanggan, o aming Ama. Patawarin niyo po kami, aming Ama, sa mga pagkakataon, Lord God, na hindi po namin pinapansin, Lord, ang bulong, ang sinasabi ng banal na Espiritu bago sa aming Ama ay patuloy po namin, Lord God, na naglilin kami sa aming sariling pag-unawa, o aming Ama, Lord God, na patuloy namin sinusunod ang aming mga kagustuhan, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakataon po, aming Ama, na kami hindi naging kaaya-aya sa inyo, Lord God, maging sa aming mga kapwa, o aming Ama, Lord. Ay patuloy po namin hiling sa inyo, Lord, na pangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Patuloy kaming mamuhay ayon sa inyong kagustuhan, Lord God. At patuloy po namin i-look forward, Lord, ang araw na iyon, Lord God, na tayo muli ay magkakasama sa isang buhay na walang hanggan, o aming Ama. Maraming salamat sa patuloy, Lord, na buhay, biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo nga po kaming ingatan, o aming Ama, sa gabi at sa araw. Patuloy niyo kami pagkalooban ng kalakasan, hindi lamang sa aming pisikal na pangatawan, kundi aming mga emotional, Lord God, ang aming spiritual na buhay, o aming Ama, Lord. Maraming salamat sa lahat, Lord. Patuloy namin tinataas ang buhay ng bawat isa sa amin. At muli ang walang hanggang pasasalamat at papuri sa inyo, o aming Ama. Ito po, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.